Magandang araw po sa inyong lahat. Si Makatang Tambay po muling nagpupugay na tanging puhunan ni Logic ng buhay. Pa-subscribe po kung di ka pa nakapag-subscribe at subukan mo panoorin at malaman mo kung ano ang mayroon kay Makatang Tambay. Okay. Pag-uusapan natin tong mainit na mga interpretasyon sa ginawang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Na kung ito nga ba raw hindi illegal o pagkidnap, o ito ba'y nasa batas o namursa lamang o dinahas o ginamitan ng kapangyarihan o may pag-abuso na nangyari. Kaya ito'y mabilisang nabiyahe kaagad sa dahig, sa The Netherlands. Okay, at ito yung hindi naman tayo abogado, kaya hindi naman natin to madidetalye ng isa-isa. Ganun man yung isang buong kabuuan, maaari natin itong maiparating sa inyo at nang makuha naman natin yung panig natin, magkakaroon tayo ng ideya kung ano yung katotohanan sa nangyaring pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Kung ito ba'y binabalutan lang ng propaganda bilang depensa sa kabilang panig at sa kabilang bahagi naman ginagamitan lang din ng mga palusot. O, yan ang umiiral sa dalawang kampong ito, di ba? Alam naman natin yan. At ito yung tungkol sa Article 59 na sabi nga nung mga eksperto dito, lang mga abogado, na napag-alaman din natin sa kanila na ito mga rules ng ICC mismo ito na meron tayo. Di ba naging membro nga tayo nito. Na sinasa doon na kapag may warrant of arrest na ang isang akusado sa bansang yun, ay kinakailangan dadalhin mo kaagad dito sa isang competent state judicial authority. At ang tinutukoy dito na competent judicial authority, sa korte mo ito dadalhin. Yun ang pinagtatalunan dito na may kanya-kanya nga silang inilalabas na interpretasyon. At ang sabi naman ng iba na nagpapalusot nga rito, pwede raw itong gamitin, Article 59 na ito. Kung halimbawa, membro pa tayo ng ICC at may jurisdiction sa atin sila. Wala na nga tayo kaya hindi na ito maaaring i-apply kay Pangulong Duterte. So, ito yung mariin nating pinupuna dito. Sila mismo nagsasabi. Sila mismo na walang jurisdiction sa atin ng ICC. Bakit ito pinadampot nga nila? O meron naman siyempre sila ditong palusot. Di naman daw silang nakipagkumpronta sa ICC. Bagkus dumaan ito sa Interpol at yung Interpol hindi naman pwede natin tanggihan dahil nga may committed tayo, tratados tayo sa ICC na makipagtulungan sa mga ito dahil nahihingan din natin sila ng pabor kung tayo naman ang may problema na nais ipahuli sa ibang bansa. Yun yung palusot nila dito. Pero ang mariin natin ditong sinasabi at pinupuna, itong Article 59, ayaw nilang ipagamit. Dahil sabi nga hindi raw ito akma, hindi ito applicable. Kay dating Pangulong Duterte na ganun ang gawin dahil hindi nga tayo, walang jurisdiction sa atin ng ICC. Bagkus ang kinakapitan nila para maging legal at hindi magkaroon ng mga pagdududa at mga bintang ang tao na yun ay isang kidnapping o illegal, ay nagkukupli sila sa Republic Act 9851. Meron tayo nito. Naroon naman, ang sinasabi naman doon, na kung saan itong 9851, pumapabor sa kanila. Na maaring dalhin nga si dating Pangulong Duterte na hindi na dumadaan sa isang competent judicial authority o yung judicial state authority. Dahil nasa prerogative na ng gobyerno kung gusto na niyang idiretso ito doon sa ICC na hindi na idadaan sa anumang korte. Nakatulad no nasa Article 59 na kinakapitan naman ang mga abogado ni dating Pangulong Duterte. Na kaya nga may itinuturing nila na illegal yung pag-arestong yun. Dahil hindi nga ito idinaan
sa ating korte. Sa halip diniretso na kaagad ng madalian dun mismo na sa Netherlands. At gusto ko ring liwanagin na itong kinuna nilang ito ng Republic Act 9851, kasama din ito dun sa Rome Statute na role din ito ng ICC mismo. Kaya natin 'to tinututulan at pinupuna. Bakit nung ang gagamit ay ang mga abogado ni dating Pangulong Duterte, nung Article 59, ayaw nilang paniwalaan dahil wala tayong jurisdiction. Pagkatapos nung sila na ang gagamit para lumabas na hindi illegal yung pag-aresto nila kay dating Pangulong Duterte, ay pwede nang gamitin nila itong Republic Act 9851 para lumitaw nga na hindi illegal yung ginawa nila. Yun yung sinasabi natin at ito pa rin itong rule ng ICC. Ang ibig sabihin, pag sa kanila pabor, pwedeng gamitin. Ngayon, pag sa kalaban nila gagamitin, katulad nung Article 59 na yun at papabor yun sa dating Pangulong Duterte, hindi pwedeng gamitin. Dahil wala nga raw jurisdiction yung ICC sa atin. Ganyan yung abuso na nakikita natin ng gobyernong ito sa mga kalaban nila. Hindi ba? At bilang patotoo na pinagpapatuloy nila itong mga kahit lumalabag na sila sa batas, kahit alam naman nila yun na yun talaga, tingnan nyo yung ginagawa nila ang pag-iimbestiga naman sa ating Vice President Sara Duterte, confidential fund. Pero tingnan nyo, kaya nakikita rin natin na hindi patas pag siya gamit na pinapangalagaan ng ating gobyerno, yung pira ng bayan, kaya inuusig yung sa tingin nila yung mga anomalya at nilulustay ang pundong ito. Kaya ito ang kanilang dahilan, kaya inuusig nilang Vice President Sara Duterte itong 125 million confidential fund. Pero yung bilyon-bilyon na confidential fund naman ni Pangulong Bongbong Marcos, ayaw naman nilang pakialaman. Ayaw naman nilang usisain at ayaw nilang imbestigahan kung saan naman ito napupunta. Yun yung hindi patas na nakikita natin na paulit-ulit nating tinutulig at tinututulan sa gobyernong ito na may pagmamalabis talaga sila. Na kailangan lang i-apply mo yung mga bagay na legal sa kalaban mo. Pero kung sa kanila mo nagagamitin, hindi na pwede. Ibig sabihin, sila yung mismong taga-suway, sila yung mismong lumalabag na unang-una sa mga batas na dapat sila nga rin dapat ang nagpapauna na ipatupad ito. Ganyan ang gobyernong ito at para lamang ihulog yung mga kalaban nila, lahat ay ginagawa. Lahat ay ginagawa ng paraan, pilipit man yan o tama, na para bang lumalabas nga lalo sila, nagiging katawa-tawa, na para bang nagpipilit ka, alam mong tumaba ka na, pero pinipilit mo pa rin isuot yung damit mo na maliit sa iyo. At ngayon, di lumalabas na para ka na tuloy yung suman sa ibos na nasobrahan ng laga, sumasabog na halos yung damit mo. Hindi ba? Kahit sa paningin mo yung maganda ito, ay katawa-tawa ng lumalabas dahil pinagpipilitan mo yung magkasya, yung hindi naman na fit sa katawan mo, na isuot mo. Ganito yung nangyayari. Pinipilit nilang i-apply na maging tama yung isang bagay na mali para lang pumabor sa kagustuhan nila.